Timing lang yung pagdating ko dito sa bahay. 12:10 ata yun. Malapit na yung uwian ni Mishka. So, nagmamadali lang ako na umakyat dito sa bahay. Nagsaing ng rice and tinago ko yung mga pinamili ko para sa kanya. Inuunti-unti ko na yung para sa kanyang kaarawan. Hindi naman si Mishka yung kailangan bilhan mo siya ng malaki, ng mamahalin, ng mga laruan or kung ano-ano. Basta makita niya na colorful, happy na yan. Kahit bigyan mo siya ng isang lapis na color pink, magiging masaya na yan. Yung mga binili ko sa kanya is yung kanyang mga hilig. Sabi ni Abhi, bilhan mo siya ng something na yung term niya is yung makapag-spark ng kanyang creativity. And ngayon, mahilig nga siya mag-color-color, mag-painting, mag-drawing, magsulat. So, yun yung mga binili ko sa kanya dun sa labas. Kaya ako nasa labas kasi nagpa-scan ako. Hindi ko siguro ito nakwento, pero last year, nung andito pa sila ni Mama, na timing na andito sila ni Mama, nagkataon din na kailangan ko magpa-scan, nagpa-CT scan ako kasi sumasakit yung gilid ko dito. So, just to make sure, ni-require ako na mag-CT scan. And sa CT scan, wala namang nakitang kahit ano sa complaint ko na sumasakit yung gilid ko, guys. Everything was normal. Except sa may nakitang isang maliit na bukol dito sa ilalim ng aking right na dede. Sabi ng OB ko last year, yung nag-check sa akin, na i-observe lang siya if lumalaki and if sumasakit, ganun. Pero, since nagmo-move siya, hindi siya yung naka-permanent lang sa isang lugar, safe naman daw yun. Hindi naman siya yung malala talaga kasi yun yung basis nila. May history din naman kasi ako last time, guys. Before ako nagbuntis kay Mishka, nagpa-check din ako niyan sa OB kasi dito naman, alala ko left yan eh, tapos sa gilid, dito sa gilid. Then, nabuntis na ako kay Mishka, nanganak ako kay Mishka, nabisi na ako sa pagiging nanay, nagpapadede ako, tas hindi ko na siya naalala na meron pala akong bukol dito, tas nawala lang siya. Kahit yung sa first ko na OB, yung nagpa-check ako dito, sabi niya, there's nothing to worry kasi normal naman daw sa mga kababaihan, minsan merong mga bukol-bukol, ganyan. Observe mo lang siya if lumalaki or sumasakit, ganon. So, kahapon, nagpa-check ako kasi lately, parang may nafe-feel ako na something. Pero hindi naman siya yung masakit na masakit. Pero minsan meron akong nafe-feel na kumikirot. Yung dito lang naman na side. Pero hindi naman siya yung consistent na sumasakit talaga. So, parang 2 times, 3 times na ganun may sumasakit. So, nabother ako. So, si Abhi na yung nagsabi na magpa-check ako. Siya pa nga naghanap ng health center dito kung saan ako magpa-check up. Kasi nga, maliliit lang na mga clinic yung andito, ganyan. So, siya yung nag-check kahapon. Tapos sabi niya, puntahan mo to. Imimit kita doon. Doon kami magpapa-check up. So, kahapon nagpa-check up na ako. Tapos, ni-require ako na magpa-ultrasound. So, kanina nagpa-ultrasound ako. Kasi kahapon late na. Tapos, si Mishka inaantok na siya. So, ito, kaninang umaga nagpa-scan ako. Actually, yung size niya, guys, same lang naman siya. Or, dito nga sa bagong scan ko is 2.2 by 1.3 cm. Tapos, yung previous ko na CT scan, yung size niya is 2.2 by 1.5. So, nagtanong pa ako doon kanina if nag-decrease siya eh. So, sabi ko, lumiit ba siya? Parang same lang din daw yung size nito kasi magkaiba lang yung instrument na ginamit. So, may konting difference talaga yan siya. It's either maging constant lang siya sa ganong size or lalaki siya. So, ibig sabihin, same pa din yung size. So, hindi siya lumaki. So, ito ngayon yung dadalhin ko sa aking OB dito ngayon. So, sinabi ng OB na ipa-ultrasound muna tapos titignan natin. Pero nagsuggest siya ng for removal. Same lang yung sinabi ng OB dito sa mga OB doon sa Bangalore na pinuntan ko. Sabi niya, hindi naman siya delikado. Pero, andyan lang siya. So, if gusto mo, pwede naman siyang i-remove. Si Abby kasi hindi na siya nakahintay kahapon kasi ang tagal ng pila nung paghihintay ko sa check-up. So, kailangan na niyang bumalik sa opisina. Pero yung sabi niya, kanina, kagabi, kanina, umaga, sabi niya, if hindi naman required talaga na kailangan operahan, ikat yung katawan mo. Sabi niya, wag na. Kasi suggestion lang naman niya na pwede naman siyang i-remove. Pero sabi niya, normal naman daw na merong ganun talaga. Minsan yung mga babae, ganun.
Tapos, ano pa ba sabi niya? Sabi ko kasi, minsan kasi Doc, may nafe-feel ako na something, minsan parang may konting kirot, ganyan. Sabi niya, kasi nasa utak na natin na meron kang bukol dyan. So, yung utak mo, naka-focus, pag may konting sakit lang, may konting kirot, akala mo na because of that. Sabi niya, but it's nothing to worry about. So, sabi niya, ipa-ultrasound mo lang, tapos titingnan natin. So, ngayon, babalik tayo doon. Alis na kami ni Mishka, tapos Abhi, susunod na lang doon. Malapit lang, guys. Nandito lang sa likuran namin, oh, yung clinic. Where are we? We have hospital. Hospital. Why? You need check height there. Yeah, you can check your height. Why need check height? So that doctor will know your height. No, Why are we here, love? because mom has big foot. I small. Yeah, there. It's there for kids. So you wanna stand there? Yeah. Oh, you can stand there. No? You ask uncle. Go. Go. Stand there. We'll check your height. Go. No, Huh? I shy the uncle. You're shy. He's not my teacher. So, it's okay. If you need help, you can ask anybody. Okay? Oras na. Alas 4:30 na ng hapon. And ilang araw na din ako nag-iisip na gusto kong gumawa ng chicken mumu. So, meron akong chicken dito. Ako na lang yung mag-chop-chop nito para gawin siyang minced chicken. From scratch talaga yung paggawa ko ng chicken mumu. Gusto ko kasing kumain. So, kukunin ko muna yung buto. Tsaka ko siya dudurog-durugin. Tama ba yung term? Pero hindi ko siya gagawing pure na chicken lang. Lalagyan ko siya ng cabbage kasi meron akong cabbage. Parang ano siya guys, combination ng veg and non-veg mumu. Yung tira ng mga buto-buto, pwede ko to siyang ilaga next time. Pwede naman ako bumili doon sa kinakainan namin na chicken mumus. Pero ilang araw na din ako nag-iisip na gusto kong gumawa talaga ng sarili kong chicken mumu. So ngayon meron akong time. Tulog pa yung aking anak. Hindi ko na kayo na-update yung sa check-up namin. Madali lang naman kami doon sa doktor. Andun din sa Abhi pumunta nung bumalik ako doon para ipakita yung aking result. Sabi naman ng doktor, OB, hindi naman siya urgent talaga na kailangan ko siyang ipatanggal yung bukol. Kasi diba nung una, ayaw ni Abhi. Sabi niya sa akin, kung hindi naman talaga, alam mo yun, necessary na matanggal siya, hayaan mo na lang siya. Pero nung pagkatapos namin dun sa OB, nagtanong sa Abhi kung anong plano ko, kung kailan, anong date. So, desidido na din siya na papatanggal ko yung bukol. Pero hindi pa sa ngayon. Si Abhi na yung nag-suggest na siguro sa ano na lang, after ng birthday ni Mishka. Kasi baka may pupuntahan pa kami sa birthday niya. So, actually ako parang nagdadalawang isip pa din ako. Papatanggal ko ba or hindi. Kasi, yung kagaya last time, nawala lang din siya. So, iniisip ko na, hayaan ko na lang siya. Baka mawala din siya. Kaya lang sabi ng OB, palagi mo yan iisipin. Pag hindi mo siya pinatanggal, palagi mo isipin na ay mayroon kang bukol na ganyan. Hindi ka din matatahimik ba? We'll see sa mga susunod na mga araw, susunod na mga weeks, kung ano yung magiging desisyon. Look at you, you with your emerald eyes like fields of green I've never seen before. They take my breath away. I'm not one to lose my words, but baby, I don't know what to say. You can't begin to imagine what it's like, the way you make me feel so seen and scared at the same time.
It's hard to believe that you're mine, 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 oh mine. In my life, baby, don't need much. A little bit of sun, a lot of your love could never make me sad. When you look at me like that, and even when I'm spinning out of control, when I'm with you, nothing matters at all. My worries fade to black when you look at me like that. Look at you, you with your emerald eyes like fields of green I've never seen before. They take my breath away. I'm not one to lose my words, but baby, I don't know what to say. You can't begin to imagine what it's like. The way you make me feel so seen and scared at the same time. It's hard to believe that you're mine, 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 oh mine. Baby, you're mine. In my life, baby, don't need much. A little bit of sun, a lot of your love could never make me sad. When you look at me like that, and even when I'm spinning out of control, when I'm with you, nothing matters at all. My worries fade to black when you look at me like that. May na-discover ako na isang way ng pagra-wrap. So, mas maganda siyang tingnan. Yung ganito. Parang ang dami niyang pleats. Dito naman sa kabila, yung remaining ko na kailangan gawin. Konti na lang naman to. So, kailangan ko siyang pagkasyahin. Ito ngayon, nagsa-start na ako na magpakulo ng tubig. Is it? Maybe that's for their sports day. Is it? They have a cap. Oh. Yung ating steamer. Ganyan natin ng oil. Water? Mommy! Daddy wants water! What the pot? Water. Ganyan natin ng oil. I want to drink water. He has added more dried chili in this.
You have to saute that. Let me check. That's nice. You have to cook this, and we'll season it with salt and sugar and soy sauce and ketchup. Dito naman yung ating momos. You think it's done? Not yet. Salt, sugar, or jaggery, and soy sauce. Okay, enough. More than 30 minutes na to. Try muna ako ng isa para ma-check if luto ba yung ating stuffing. Luto naman na to siguro. Luto naman na siya. Yung laman lang, try natin if masarap. Excited. Masarap siya in fairness. Oh, that's it. This is fully loaded, huh? Yeah. Maybe you Magda. eat after exercise. So you will not eat? Because if I eat, then I will be lethargic. Okay. I will not eat. I'm kind of full also because I was eating Mishka's leftover. I will wait for you. Okay. Mag-exercise daw siya muna before kumain. Kailangan pa namang lutuin muna yung iba. And ngayon, pwede na kaming kumain kasi tapos na mag-exercise Abby. Ayun niyang kumain before siya mag-exercise kasi tatama rin na siyang mag-exercise. So sabi niya mag-exercise muna siya before kumain. So nilagay ko na ulit yung first batch dito para mainit din siya pag kainin na namin. And ako, mag-rice ako with chicken mumu. Lagyan natin sa Abby. And ito din yung aming chutney. How much? One plate? This is 100 because this is loaded. I will put mayonnaise for you. No. For how much effort you have put, you should charge 200 minimum. Not today. Okay. Ito naman yung sa akin, guys. With rice yan. Doon kami sa sala ngayon kasi nag-movie night kami. So, ito na yung ating chicken mumu. Kain tayo. Perfect. Better than market. Nice, huh? You do good. It's good na. You know, right? And the sauce is also good. You did good also. Sabi kasi nag-continue ng aming chutney. Kanina, isa lang yung nilagay ko na dry red chili. Tapos dinagdagan niya. Tapos with garlic. Masarap siya in fairness. Mommy, Mommy, Yeah, baby. I went tired to school. I tired school. You're tired from school? It's okay. You can relax now. And then tomorrow morning, you go school again. But I don't feel tired again. It's okay. How do I get tired? Oh, it's fine. Mom and Dad is also tired. हम तेरा वैसे थोड़ी ना करते हैं सारी जी हम तो